Kung kailangan mong pangalanan ang pinakadelikadong tagong sulok sa isang kumpanya, tiyak na ang palikuran iyon. Isang maganda at matapang na babaeng boss na kilala sa kanyang malakas na estilo sa trabaho ang biglang pinaslang sa kakaibang paraan sa kalagitnaan ng gabi. Pero nang lumabas ang tunay na pumatay, lahat ay napanganga sa pagkabigla. Nagsisimula ang kwento ilang araw bago ang insidente. Ang pangunahing tauhan ay si Mr. Kim, marketing manager ng isang kumpanya ng pagkain. Nang araw na iyon, umuwi siya mula sa trabaho na mukhang lubhang miserable, para bang nawalan ng napakalaking halaga ng pera. Nakita ng kanyang asawa na parang iniwan na ng kaluluwa ang katawan ng kanyang mister, kaya agad niya itong pinilit na magpalit ng damit. Hindi inaasahan, dahan-dahan siyang lumapit sa aparador at naghanap, pero ang inilabas niya ay hindi pajama. Isa itong makinang na martilyo na puno ng nakamamatay na intensyon. Walang salita, itinaas ni Mr. Kim ang martilyo at ibinagsak ng malakas. Mas lalo pang nakapagtataka, matapos gawin ang krimen, para siyang naglaho. Buhay pero hindi nakikita, patay pero walang bangkay na natagpuan. Kinabukasan, personal na pumunta si Captain Choi mula sa pulisya sa kumpanya para imbestigahan. Gayunman, iisa ang testimonya ng lahat ng kasamahan. Si Mr. Kim ay isang bihirang mabuting tao, tapat, masipag, at huwarang empleyado. Kaya lumitaw ang tanong, bakit bigla na lang papatayin ng ganoong tao ang buong pamilya niya? Habang paalis na si Captain Choi, napansin niya ang isang dalagang hindi pa nai-interrogate. Ang pangalan ng dalaga ay Mi, isang intern sa kumpanya. Nang makita ni Jill, isa pang manager, napapalapit si Captain Choi kay Mi, mabilis niya itong hinila palayo at binalaan na huwag magsalita ng kung ano-ano sa harap ng pulis. Maya-maya, dinala ni Captain Choi si Mi sa rooftop. Sa harap ng mga tanong ng pulis, paulit-ulit na itinanggi ni Mi na malapit siya kay Mr. Kim. Pero matala si Captain Choi. Agad niyang nakita na parehong tapat sina Mi at Mr. Kim, mga taong itinulak sa gilid ng kumpanya. Nang matamaan ang punto, mabilis na naghanap ng dahilan si Mi para makaalis. Pagbalik niya sa kanyang mesa, habang bubuksan sana ang drawer para kumuha ng dokumento, nadiskubre niyang may matalim na kutsilyong biglang lumitaw sa loob. Biglang tinawag ng isang babaeng kasamahan na may maikling buhok ang pangalan niya, kaya napatikip siya ng drawer sa gulat. Yun pala, tinatawag siya para sa isang meeting. Sa narinig, sobrang tuwa ni Mi. 5 buwan na siyang nag-i-intern, at iyon ang unang pagkakataon na pinayagan siyang makasali sa isang meeting ng departamento. Masiglang pumasok si Mi sa meeting room, ngunit hindi inaasahan, galit na galit silang pinagalitan ng head ng departamento, halos pinunit sila sa harap ng lahat. Pagkatapos ng meeting, ang mga gawain ni Mr. Kim ay ipinasa kay Jill. Si Jill ay hindi ganoon kagaling, pero mahusay siyang magsalita at marunong magpasikat sa boss. Kahit kulang siya sa karanasan kumpara kay Mr. Kim, naging direktang katunggali pa rin siya para sa posisyon ng department head. Matapos ang meeting, kinausap ng department head si Jill ng pribado. Lumalabas na nitong mga nakaraang araw, palagi siyang nananaginip tungkol kay Mr. Kim at takot na baka maghigante ito, kaya sobrang irritable ang kanyang mood. Hindi nagtagal, isang bagong intern ang dumating at nabasag ang mabigat na atmosphere sa opisina. Ang pangalan ng bagong intern ay Day, at perpekto ang dalagang ito. Mayamang pamilya, maganda, at may master's degree mula sa abroad. Pagdating pa lang niya, agad siyang naging sentro ng atensyon sa buong kumpanya. Nagsimulang kabahan si Mi. 5 buwan na siyang nag-i-intern at hindi pa rin nagiging full-time employee. Ngayon, may ganitong perpektong karibal, agad siyang binalot ng matinding pangamba. Pagkatapos ng trabaho, para siyang tuyong dahon sa sobrang pagod. Puno ng alalahanin ang kanyang isip, at habang iniisip niya, lalo pang lumabo ang kanyang kinabukasan. Plano niyang sumiksik sa subway pauwi nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang magawa kundi tumakbo sa ulan. Samantala, sa opisina, si Jill na lang ang naiwan na nag-o-overtime. Biglang tumunog ang telepono sa tabi niya, at sa sandaling iaabot na niya ito, biglang nagdilim ang buong lugar. Nena si Jill at agad pumunta para ibalik ang circuit breaker. Pagbalik niya, natigilan siya. Nakita niya ang alarm clock ni Mr. Kim nakapatong sa kanyang mesa. Akala niya may nagbibiro, kaya galit niyang binasag ang orasan. Ngunit nang kumalma siya, bigla niyang nakita si Mr. Kim mismo, nakatayo sa harap niya. Nakita niya ang madilim na mga mata ni Mr. Kim. Mabilis na kinuha ni Jill ang box cutter para ipagtanggol ang sarili at naghanap ng paraan para makatakas. Ngunit pagdating niya sa pinto,
matigilan siya. Nang lumingon siya, halos matanggal ang kaluluwa niya sa sobrang takot. Kasabay nito, may natuklasan si Captain Choi. Habang sinusuri ang security cameras sa parking garage, nakita ng pulis na matapos patayin ang kanyang pamilya, agad na bumalik si Mr. Kim sa kumpanya. Ngunit ang nakakatakot, ang camera ay nag-record lang ng kanyang pagbalik. Wala ni isang footage na nagpapakita ng kanyang pag-alis. Posible bang ang isang buong lalaki ay basta na lang naglaho sa loob ng gusali ng kumpanya? Agad na pinangunahan ni Captain Choi ang kanyang team pabalik sa kumpanya para magsagawa ng search. Pagdating niya, napansin niyang bukas ang pinto ng opisina at agad siyang nakaramdam ng masamang kutob. Mabilis siyang pumasok para maghanap. Malawak ang opisina at walang tao, maliban sa isang workspace na may ilaw pa. Akala niya si Mr. Kim iyon, kaya mahigpit niyang hinawakan ang kanyang baril, huminga ng malalim, at dahan-daang lumapit. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang lumitaw si Mi, na dapat ay nakauwi na. Nakita ng security guard at agad siyang tinanong, hindi ka ba umalis na? Mabilis na ipinaliwanag ni Mi na nakalimutan niya ang ilang importanteng dokumento at kinailangan niyang bumalik kahit binabayo ng ulan para makasigurado. Patuloy pa ring nagsagawa ng pag-iikot si Captain Choi sa opisina. Matapos niyang makumpirma na walang kakaibang nangyari, iniwan niya ang isang pulis para magbantay at siya mismo ang naghatid kay Mi pauwi. Bago bumaba ng sasakyan, sinabi pa ni Mi sa kapitan na si Mr. Kim ay isang taong mabait at may pusong maawain. Kinabukasan, pumasok ang department head at nadiskubre niyang bakante na ang mesa ni Jill. Ang isang empleyado na basta na lang nag-quit ng walang abiso ay labis niyang ikinagalit. Ngunit bago pa niya ito mapagtuunan, biglang dumating ang big boss ng korporasyon. Nagbigay ito ng malinaw na utos na patahimikin ang mga empleyado. Lahat ng impormasyon tungkol kay Mr. Kim ay dapat itago ng mahigpit dahil hindi nila pwedeng hayaang masira ang reputasyon ng kumpanya. Habang nagsasalita ang big boss, bigla niyang naramdaman ang malamig na patak na bumagsak sa kanyang ulo. Nang hawakan niya ito, nabigla siyang dugo pala iyon, sariwang dugo. Lahat ay natigilan sa katahimikan. Si Jill ay pinaslang. Nang matanggap ang balita, agad na pumunta si Captain Choi sa lugar ngunit wala siyang nakitang kaina-hinalang bakas. Lumabas sa autopsy report na ang mga katangian ng pagkamatay ni Jill ay tumutugma sa isang suicide sa pamamagitan ng pagbigti. Sa narinig, nagwala ang department head, tinutok ang daliri sa mukha ni Captain Choi at sumigaw na walang silbi ang pulisya, iginiit pa na si Mr. Kim ang pumatay. Sa sandaling iyon, napansin ni Captain Choi si Manager Hong na nakatayo malapit, halatang balisa ang mukha. Nilapitan niya ito para tanungin. Hindi inaasahan, kumbinsido rin si Manager Hong na si Jill ay pinatay ni Mr. Kim. Sinabi pa niya sa kapitan na si Mr. Kim ay hindi kailanman umalis sa kumpanya. Nanginginig, ikinwento niya na ilang araw na ang nakalipas habang nagtatrabaho siya, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog. Nang yumuko siya para silipin sa ilalim ng mesa, muntik na siyang himatayan sa takot. Pero nang kumalma siya at muling tumingin, naglaho na ang taong iyon. Samantala, si Mi ay nag-o-overtime mag-isa sa kumpanya. Bigla na lang lumabas ang isang mensahe mula kay Mr. Kim sa kanyang computer screen. Ngunit sa bakanteng opisina, wala ni isang bakas ni Mr. Kim. Tumigil ang tibok ng puso ni Mi sa gulat, at ilang segundo bago siya nakabawi. Nang muling tumingin sa computer, naglaho na ang mensahe na para bang walang nangyari. Kasabay nito, biglang tumunog ang kanyang telepono. Mabuti na lang at tawag iyon mula sa kanyang ina. Samantala, matapos marinig ang kwento ni Manager Hong, nakaramdam ng kilabot si Captain Choi. Sobrang ligaw na ng buong pangyayari. Ngunit bilang pulis, mas mabuti nang mag-ingat. Para makasiguro, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na muling halughugin ang kumpanya, ngunit wala pa rin silang natagpuang karagdagang bakas. Kinabukasan, nagbalik lahat sa normal na trabaho. Nakita ni Mi ang maayos na pakikisama ni Day sa mga boss at hindi niya maiwasang kabahan. Nagkataon, narinig ni Mi ang kanyang mga kasamahan na todo puri kay Day. Ngunit nang siya ang nabanggit, napailing lang sila sa pagkadismaya. Sa puntong iyon, umabot na sa sukdulan ang kanyang pagkabalisa. Agad siyang tumakbo papunta sa opisina ng General Director para itanong ang tungkol sa kanyang review bilang full-time employee. Nagsimula na namang magbigay ng paulit-ulit na pangako ang General Director, sinasabing basta't makapasa si Mi sa evaluation, tiyak na agad siyang maaaprubahan. Mahinahon namang nagtanong si Mi tungkol kay Day. Binuklat ng director ang ilang dokumento at sinabi na hihintayin muna niyang matapos ang internship period bago gumawa ng mga hakbang. Sa sandaling iyon, bumaba na ang kaba ni Mi at isang bihirang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ngunit hindi pa tumagal ng 3 segundo ang ngiting iyon. Pagbalik niya sa kanyang mesa, agad siyang pinagalitan ni Manager Hong.
Dahil sa pagpunta niya sa General Director, nahuli ang kanyang pagsusumit ng datasheet. Sa harap ng matinding paninisi ni Manager Hong, nakayuko na lang si Mi at humingi ng paumanhin, ngunit hindi man lang siya pinansin. Ang itsura niyang walang alam ay lalo pang nagpasiklab ng galit ni Hong. Para bang tinamaan ng kidlat si Mi, nanlumo ang buong katawan niya. 5 buwan siyang nagpakahirap, ngunit doon lang niya natuklasan na mulat sa pool ay naayos na ang posisyon para sa full-time. Magulo ang kanyang isip at wala siyang nagawa kundi magtago sa palikuran para lumuha ng palihim. Samantala, dinala ni Manager Hong ang product plan na buong puso niyang ginawa at ipinasa sa department head. Ngunit isang tingin lang, nagalit na ito ng todo at minura siya ng husto. Lalong napuno ng sama ng loob si Hong. Kaya agad niyang ginawa ang bagay na pinapangarap ng bawat office worker. Bago siya umalis, nagbato siya ng matinding revelasyon. Lumalabas na sa mismong araw na nagkasala si Mr. Kim, tinanggal na pala siya ng department head. Ngunit nang dumating ang pulis para kumuha ng pahayag, itinago niya ang katotohanan ito. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Hong ng may buong estilo, iniwan ang lahat sa pagkagulat. Nang makita ito, ilang malalapit na kasamahan ang nagmadaling sumama para magpaalam sa kanya, kasabay ng pagdating ni Mi. Sa sandaling iyon, sinabi ni Manager Hong sa lahat na alam din ni Mi ang tungkol dito. Agad na nakatutok ang lahat ng mata kay Mi. Nanatili siyang nakatayo, tila natulala sa hiya, gusto na lang niyang maghukay ng butas at magtago. Biglang nagsimulang magbulungan ang grupo, sinasabing sobrang kain na hinala si Mi. Hindi lang iyon, tinukso pa siya na nagtatrabaho ng parang tanga na walang kahit anong social skills. Ibinunyag pa nila na si Day ang kanilang ibinoto para maging full-time employee. Sa narinig, tuluyang bumagsak ang puso ni Mi. Hindi siya makapaniwala na iyon ang katotohanan. Kinagabihan, nang makasigurong wala ng tao sa opisina, palihim niyang binuksan ang employee evaluation file para silipin. At totoo nga, malinaw na nakasulat ang pangalan ni Day ng department head. Gumuho ang buong mundo ni Mi. 5 buwan ng paglunok ng kahihiyan at pagtitiis ng hirap, nauwi lang sa wala. Hindi niya namalayang binuksan niya ang drawer at kinuha ang matalim na kutsilyong misteryosong lumitaw noon. Habang mahigpit niyang hawak ang malamig na hawakan ng kutsilyo, kakaiba ang naramdaman niyang katahimikan. Samantala, palihim na pumasok ang department head sa emergency stairwell, balak manigarilyo para maibsan ang stress. Ngunit napansin niyang nakalimutan niya ang lighter. Habang pabalik na sana siya, bigla niyang narinig ang tunog ng lighter mula sa ibaba. Tuwa siyang bumaba para makisindi. Ngunit pagdating niya roon, wala siyang nakitang tao, kundi isang lighter na nakalapag mag-isa sa sahig. Pinulot niya ito para tingnan ng mabuti, at agad siyang kinilabutan. Ito ang hindi mapaghihiwalay na lighter ni Mr. Kim. Damaloy ang malamig na hangin sa kanyang gulugod, at sa takot ay agad niyang sinubukang tumakbo. Ngunit mas nakakatakot ang sumunod, lahat ng pinto sa emergency stairwell ay nakasara ng mahigpit. Naipit siya. Habang nasa gitna ng matinding takot, isang anino ang tahimik na lumitaw sa harap niya. Samantala, biglang naalala ni Captain Choi na may magandang ugnayan sina Mi at Mr. Kim, kaya palihim siyang pumasok sa apartment ni Mi para maghanap ng bakas. Ngunit nabigo siya. Maliit at sira-sirang kwarto, walang kapaki-pakinabang na clue. Habang palabas na siya, tinawag siya ng kapitbahay ni Mi. Ikinwento nito na tila hindi normal ang mental state ni Mi. Isang beses daw, nang malasing siya at napunta sa maling apartment, nakita niyang nakatayo si Mi na parang estatwa, hawak ang kutsilyo sa kamay. Para bang sinasaniban ng multo. Balik kay Manager Hong. Nalulugmok pa rin siya sa lungkot nang biglang lumiwanag ang screen ng kanyang telepono. Isang text mula sa department head. Natigilan siya. Sa mensahe, hindi lang basta nagpakumbaba ang department head at nakiusap na huwag siyang mag-quit, kundi diretsahang nangakong ipo-promote siya bilang team leader, pinipilit siyang bumalik agad sa kumpanya. Binasa ni Hong ang mensahe at napangiti, nagbubulong sa sarili, mukhang hindi mabubuhay ang kumpanyang ito nang wala ako. Sa isip niya, sumasayaw ang mga pangarap ng promotion at dagdag sahod, kaya agad siyang bumalik sa opisina. Pagdating niya, dumiretso siya sa restroom. Habang komportableng naglalabas ng ihi, biglang may malakas na pagpalo sa pinto ng cubicle. Nakakatakot ang ingay. Hindi naglakas loob si Manager Hong na buksan ang pinto. Ang nagawa na lang ni Manager Hong ay yumuko para silipin sa ilalim. Biglang namutla ang kanyang mukha, nawala ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay tumigil ang ingay sa labas. Inisip ni Hong na umalis na ang tao. Nanginginig, binuksan niya ang pinto at sumilip. Totoo nga, walang tao sa hallway. Habang malapit na siyang huminga ng maluwag, isang madilim na anino ang biglang sumugod papasok sa restroom. Wala na siyang oras para makariyak at doon na rin siya binawian ng huling hininga. Samantala,
Dinala ng security guard ang isang pulis sa basement ng gusali para imbestigahan dahil nitong mga nakaraang araw ay may matinding mabahong amoy na nagmumula sa elevator area. Nang buksan nila ang pinto ng machine room, sumalubong sa kanila ang nakakasulasok na amoy, halos masuka sila. Bumaba silang dalawa hanggang sa pinakailalim ng machine room. Ang liwanag ng flashlight ng pulis ay dumaan sa dilim at tumama sa isang nakakatakot na tanawin, isang bangkay ng lalaki. Walang iba kundi si Mr. Kim, ang mismong taong matagal nang hinahanap ng pulisya. Nakakalat sa sahig ang mga walang laman na bote ng gamot, malinaw na senyales na nagpakamatay siya sa pamamagitan ng overdose. Sa sandaling iyon, lumitaw na ang tunay na pumatay. Nakita sa sapatos na suot ng killer na hindi iyon kay Mr. Kim. Mas kahawig iyon ng sapatos ng babae. Walang kaba, lumapit ang killer sa lababo, binuksan ang gripo, at kalmadong hinugasan ang dugo sa kutsilyo. Sino ang mag-aakalang si Mi, ang pinakabanayad at mahiyain sa lahat, ang tunay na mamamatay tao. Matapos ang lahat ng ito, wala ni bahid ng takot sa kanyang mukha. Ang buong proseso ay nakakapangilabot sa lamig. Sa puntong ito, tuluyang nabuksan ang kaso. Lumalabas na 6 na taon nang nagtatrabaho si Mr. Kim sa kumpanya at matagal na siyang dapat na promote. Ngunit hindi gusto ng department head ang mga taong hindi marunong magpasipsip. Mas pinaburan niya ang mga gaya ni Jill na marunong mag-brown nose. Plano pa nga niyang i-promote si Jill. Sa huli, gumawa ng dahilan ang department head para tanggalin si Mr. Kim na siyang tanging bumubuhay sa kanyang pamilya. Matindi ang pressure kay Mr. Kim dahil ang kanyang anak ay may muscular atrophy at nangangailangan ng napakalaking halaga para sa gamutan. Ang pagkawala ng trabaho ay tuluyang nagtulak sa kanya sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Hindi na niya kinaya ang bigat ng sitwasyon at nilamon ng desperasyon. Pinili ni Mr. Kim ang matinding landas, ginamit ang martilyo para wakasan ang paghihirap ng kanyang pamilya, saka bumalik sa kumpanya at nag-overdose ng gamot para tapusin ang sariling buhay. Ang pinakanakakagulat na detalye, nang matagpuan ang kanyang bangkay, mahigpit pa rin niyang hawak ang kanyang briefcase. Samantala, ang lalaking kasamahan at ang babaeng maikli ang buhok na dati ring nang aasar kay Mi ay pinabalik sa opisina para mag-overtime. Pagpasok pa lang nila, nakita nilang nakayuko si Mi sa trabaho, mabilis na nagtatype sa keyboard, walang pakialam kahit tawagin ang pangalan niya. Lumapit ang babaeng maikli ang buhok at napansin ang kakaiba. Si Mi ay gumagawa ng business plan, isang dokumentong tanging team leader lang ang may karapatang hawakan. Habang papalakas na sana ang boses niya para pag-alitan si Mi, napansin ng lalaking kasamahan na may mali sa estado ng isip ni Mi. Mabilis niyang hinila ang babae. Balak na lang umalis para makaiwas sa gulo. Ngunit biglang itinaas ni Mi ang ulo at malakas na sumigaw, tinatanong kung bakit hindi sila nagtatrabaho. Ang tanong na iyon ay lalong nagpasiklab sa babae. Sumugod siya kay Mi para bugbugin ito. Paano siya naglakas loob na kausapin siya ng ganoon? Matagal nang pinipigil, tuluyan nang sumabog si Mi. Natulala ang lalaking kasamahan. Ang taong dati ay parang putik na madaling apak-apakan, paano biglang naging nakakatakot? Tinabig ni Mi ang kamay niya, ngumiti ng malademonyong ngiti, at naglakad palayo. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Bigla siyang lumingon at inilabas ang matalim na kutsilyong matagal na niyang itinatago sa drawer. Sa sandaling iyon, tuluyan nang bumaligtad si Mi sa dilim. Handang-handa na siyang singilin ang mga kasamahan na traidor sa kanya. Sa itsura ni Mi, natakot nang husto ang lalaking kasamahan. Wala na siyang lakas para isipin ang pagkakaibigan. Ang nasa isip lang niya ay mailigtas ang sarili. Tumakbo siya papunta sa emergency stairwell, ngunit pagpasok niya, napasigaw siya ng nakakatindig balahibong sigaw. Ano ang nakita niya? Ang department head, nakahandusay sa sahig, naliligo sa sariling dugo, tinaga hanggang mamatay. Sino ang makakapagsabi kung kailan pa sila niloko ni Mi para bumalik sa kumpanya? Ang lahat ng ito ay maingat na inihandang party of death. Sa mga oras na iyon, kritikal na ang sugat ng babaeng maikli ang buhok. Hinila siya ni Mi, hakbang bawat hakbang, papunta sa rooftop. Patunay lang na huwag mong babastusin ang isang tahimik na tao. Dahil kapag dumating ang oras, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong lumuhad at magmakaawa para sa buhay mo. Alam ng babaeng maikli ang buhok na hindi na siya makakaligtas. Samantala, nang marinig ang balitang natagpuan na ang bangkay ni Mr. Kim, agad na nagmaneho si Captain Choi papunta sa kumpanya. Pagkababa niya ng kotse, hindi siya makapaniwala sa nakita. Ang babaeng maikli ang buhok ay bumagsak mula sa itaas, at ang nagtapon sa kanya ay walang iba kundi si Mi. Ngunit nakatago si Mi sa likod ng pader, kaya hindi siya nakita ni Captain Choi.
Sa sandaling iyon, hindi alam kung saan nanggaling ang tapang pero ang lalaking kasamahan ay nagpasya pang bumalik sa loob ng opisina. Nakatingin pa ang lalaking kasamahan sa business plan ni Mi nang bigla itong lumitaw sa harap niya. Sa takot, mabilis niyang dinampot ang kutsilyo sa mesa at itinutok kay Mi. Ngunit hindi man lang natakot si Mi. Diretsyong sumugod siya sa talam para agawin ito. Agad silang nagkapalaban, ngunit dahil sa lakas ng lalaki kumpara sa babae, unti-unting napunta si Mi sa alanganin. Sa desperasyon, ginamit ng lalaki ang lahat ng kanyang lakas para ipitin si Mi sa sahig. Habang nagpupumiglas si Mi, bigla siyang natigilan. Nang tingnan ng mabuti, lumabas na sa gitna ng kaguluhan, tumusok na pala ang kutsilyo sa tiyan ni Mi nang hindi nila namamalayan. Agad na damaloy ang sariwang dugo, habang naguguluhan ang lalaking kasamahan at hindi alam ang gagawin. Eksaktong sandaling iyon, pumasok si Captain Choi at nasaksihan ang eksena. Nagmadali ang kasamahan na magpaliwanag pero magulo at hindi maayos ang kanyang mga salita. Paano nga ba siya paniniwalaan ni Captain Choi? Sa takot, pinilit ni Captain Choi si Mi na aminin ang lahat ng kanyang krimen. Ngunit imbes na umamin, minura siya ni Mi, sinasabing hindi siya mamamatay ng payapa. Sa narinig, tuluyang nagwala ang kasamahan, mahigpit na sinakal ang leeg ni Mi. Nakita ni Captain Choi na malapit nang mamatay si Mi sa pagkakasikal, kaya agad siyang nagpaputok ng baril. Sa huling sandali, nailigtas ni Mi ang kanyang buhay. Ngunit si Captain Choi ay napasubo sa malaking problema. Walang motibo ang lalaking kasamahan para pumatay, at wala ring ebidensyang magpapatunay ng krimen. Bukod pa rito, ang sitwasyon noon ay hindi naman nangangailangan ng pamamaril sa ulo. Ang ginawa ni Captain Choi ay itinuring na labis na paggamit ng puwersa. Kaya kinausap siya ng pribado ng chief at inutusan siyang gumawa ng kwento, na ang empleyado ay may problema sa pag-iisip, at ibunton ang lahat ng sisi sa kanya para agad maisara ang kaso. Wala nang ibang magawa si Captain Choi, kaya matapos ang matinding pag-aalinlangan, napilitan siyang tumanggi bilang pagsang-ayon. Ilang buwan ang lumipas, nakarecover si Mi at nakalabas na mula sa ospital. Dumalaw si Captain Choi para bisitahin siya. Inilabas niya ang kutsilyo at tinanong kung kanino talaga iyon. Kalma namang inamin ni Mi na kanya iyon, at sinabi pa na kapag hawak niya ang kutsilyo, nakakaramdam siya ng seguridad. Pagkatapos sabihin iyon, ngumiti siya at binati si Captain Choi sa kanyang pagkakapromote. Sa narinig, nagulo ang damdamin ni Captain Choi. Ang kanyang promotion ay nakabatay lamang sa isang gawa-gawang ulat. Higit kan inuman, alam niyang si Mi ang tunay na killer, ngunit hindi niya magawang magsalita para sa kapakanan ng kanyang sariling kinabukasan at ng bagong buhay ni Mi. Ang pagpapanatiling nakabaon ang katotohanan ang pinakamainam na desisyon para sa kanilang dalawa. Hindi nagtagal, nakahanap ng bagong trabaho si Mi at nagsimula ng panibagong buhay. At dito nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang Asian Drama PH recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.